Okay. Yan na yan. May isa pang try pa din, Padre. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng mga ama. Ang dalisay na takot sa Panginoon. Tayo ay nagdiriwang ng ika-12 linggo sa karaniwang panahon. Tinuturuan tayo ng ating mga pagbasa kung paano dapat harapin ang mga takot sa buhay. Sa panahon ng pananalasa ng COVID-19 pandemic, ay talaga namang napuno tayo ng takot. Ang takot na ito ay hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi para na rin sa ating mga mahal sa buhay at marahil ay para na rin sa ating bayan. Nais ng Panginoong tulikdan natin ang mga takot na walang saysay. Isang uri ng takot lamang ang ating dapat pag-ukulan ng pansin. Ito ay ang tinutukoy ni Propeta Isaías na takot sa Panginoon. Tayo ay maaaring malumpo ng takot. Kay rami nating hindi magawa dahil sa takot. Tulungan sana tayo ng ating pagdiriwang na Eukaristiyang ang pahalagahan lamang sa buhay ay ang dalisay na takot sa Panginoon. Magsitayo po tayong lahat para sa pambungad na awit kasama si Father Noni Villaluz. Binabati rin natin ng isang magandang umaga o magandang gabi ang mga
nakikibahagi sa atin mula sa iba't ibang lugar, hindi lang dito sa New Jersey, pati na rin sa Pilipinas, at kung saan-saan pang panig ng mundo na nakikisama sa atin sa ating misang Filipino. Ang misang ito inaalay natin para sa special intention ng Ortal family, Carandang family, for the soul of Eliseo Carandang and Heriberto Ortal. Sama rin natin ang ating kapatid na si Rodel Roman, na sana siya ay gumaling na sa kanyang karamdaman. At lahat din ng mga nagkasakit sa panahon ngayon, nawa ang Panginoon ay magkaroon ng kaawaan sa kanila, na gumaling na sila ng tuluyan sa kanilang mga karamdaman. Isama rin natin sa ating misa ngayon ang ating mga kapatid na hindi natin nakakabahagi sa misang ito dahil na nasa sitwasyon natin ngayon, at pati na rin ang na maging magandang kalusugan para sa lahat at makaiwas sa lahat ng sakit. At ganun din ang kapayapaan na umiral sana dito hindi na dito sa Amerika, kundi sa lahat man ng panig ng mundo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo tumatawag sa ating maging kanyang mga alagad, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sumainyo din. Mga kapatid, tayo ay tinatawag ng Diyos sa isang buhay na walang dalisay na takot sa Panginoon para sa pamamayani sa ating kalooban ng mga takot na walang saysay. Humingi tayo ng tawad sa Kanya para sa aming nangihinang pananampalataya na nagdadala ng walang kabuluhang takot sa aming mga puso. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa aming nayayanig na pag-asa sa lakas na iyong ibinibigay sa iyong mga alagad, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa aming nanlalamig na pag-ibig na magiging dahilan ng aming kawalan ng gana para harapin lagi ang iyong kalooban, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at dalhin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng kapitagan at pagmamahal para aming magawang sambitin ang pangalan mo. Sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababaya ang masadlak sa ligali. Inululuhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
unang pagbasa, pagpapahayag mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi ni Jeremias, naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin, isuplong natin. Pati matatalik kong kaibigay naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilin lang natin siya pagkatapos dakpin natin ang paghigantihan at paghigantihan. Subalit ikaw, nasa panig ko poon, malakas ka at makapangyarihan. Madarapa ang lahat ng umuusig sa akin, hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao, poon Diyos, na makapangyarihan. Alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya't ikaw ang maghihiganti sa mga kaaway ko. Ipagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang poon, inyong purihin ang poon sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginoon iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Panginoon, iyong dinggin, ako'y iyong dinggin. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkakaunsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba, kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding-matindi sa kalooban ko, sa aking bumagsak paghamak sa iyo. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. At sa ganang akin, ako'y dadalangin sa iyo, O poon. Sana'y iyong dinggin sa mga panahon na iyong ibigin. Dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Poon, sa buti mo't pag-ibig sa akin, sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Sa pagkahabag mo, ako ay lingapin. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy di nalilimutan. Ang Diyos ay purihin ng langit at lupa, maging karagat at naroong nilikha. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Ikalawang pagbasa. Pagpapahayag mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa mga tao na ang pagkakasala ay di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang darating, ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Jesucristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag kayong matakot sa mga tao. Walang nagtatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng iyong Ama. Maging ang buhok ninyong bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa libu-libong maya. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay tatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Morning, Father. At magandang umaga siyempre dun sa mga hindi nakasama natin sa pagdiriwang ng physical ngayong araw na ito. Ngunit sila nakikibahagi sa atin sa magitan ng live streaming sa YouTube. Yung iba nasa Facebook, pakinahanap nila ako. Tignan nyo na lang yung link sa YouTube kung nasaan ako, anong channel. Actually, yung pangalan ko nandoon. Makikita ninyo. At ang ebanghelyo natin ngayon, narinig nyo na ng maraming beses, pero ito yung sinasabi palagi ng Panginoon sa atin na huwag matakot, do not be afraid. Ibig sabihin, huwag tayong matakot, magtiwala lang tayo sa Panginoon. Ang problema sa marami sa atin, gaano ba talaga tayo nagtitiwala sa Panginoon? Yung isang klase ng pagtitiwala, lalo sa mga Pilipino, palaging ginagamit ito yung word na bahala na. Diba? Madalas ang sinasabi pagka merong sitwasyon, bahala na kung anong mangyari. Pero if you would analyze the word itself, bahala na comes from the word yung, hinalimutan ko rin tawag sa alpabeto ng lumang ano ba tawag doon? Yung alpabetong Pilipino. Abaan. Hindi, yung luma pa. May bayin? May bayan ba tawag doon? O yun, yung bahala na is from the word bathala, which means it's God. Para bang God's will, parang ganun na sinasabi natin, yung bahala na, parang bahala ng Diyos o thy will be done, God's will be done, parang ganun na lang ang reference natin. Pero minsan naging lang siya, isa sa mga kasabihan natin dahil wala lang talaga tayong masabi. Parang bahala na lang, parang whatever will be. Parang gano'n. Pero actually, in reality, we're not really trusting God. Pag sinabi natin bahala ng Diyos, hindi naman talaga natin pinagkakatiwala ng buong buo yung sarili natin. Kulang pa rin tayo ng pagtitiwala. Naalala ko tuloy yung kwento, pero tatlong magkakaibigan, iba-ibang relihiyon nila eh. Yung isa, Buddhist siya, tapos yung isa, Muslim, at siyempre isa, Kristiyano, Katoliko. Ngayon, silang tatlo, siyempre, hindi naman sila nagtatalo-talo sa kanilang mga relihiyon. Kaya lang, nagpapataas na sila kung sino talaga ang mas magaling sa paniniwala at pagtitiwala sa kanilang mga Panginoon. So ganyan. So one time, nasa aeroplano sila, nagkaroon ng aksidente at magkakras ng aeroplano. Wala silang choice kundi tumalon. At wala rin parachute. Yun ang malaking problema. Pero sa kasabi nila, ay pagtitiwala natin sa Diyos ay sapat na. So di ganun sila. Di una-una, baka sakali na yung Buddhist tumalon.
Pati tumalon siya, sinigawan niya yung pangalan ni Buddha. Ano nangyari? Diretso sa lumaga pa. Patay. Ano? Pangalawa, yung Muslim. Pag sinigaw niya, tumalon na siya. Niya, Allah! Bumulusok pababa. Pero bago lumagpak sa lupa, nag-slow down at unti-unti siyang bumaba at nakaligtas. Gulat na gulat kayo yung Katoliko. Pero gato, gagawin ko rin to. Sa sira, tumalo na rin siya. Malakas ang tiwala niya eh. Sabi niya, Jesu Cristo! Jesus! Jesus! Dire-diretso siya, walang tigil, pababa. Nung malapit na siyang bumagsak sa lupa, sinabi niya, Allah! 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 Naging Muslim na in an instant. Kaya imbis na Allah dapat eh. Allah! 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 Na iba na ang paniniwala. Nasaan ang total trust sa Panginoon, Jesus? Diyan tayo nawawalan. Especially pagka humaharap na tayo sa maraming mga problema at pagsubok sa buhay. Nawawala na ang Diyos sa atin. Ang madalas kasi nangyayari sa atin, we're focusing on how God will resolve our problems. Hindi how we're going to solve our problems with a trust in God. Para bang, sige, gagawin ko ito as much as I can, pero may tiwala pa rin ako sa Diyos. Kung ano man na mangyari, yun ang kalooban ng Diyos at yun ang nararapat. Meron kasi tayong times na magtitiwala nga tayo sa Diyos. Pero pag iba ang binigay ng Diyos, hindi natin matanggap. Kasi gusto natin kung ano yung tingin natin na para sa atin at makakabuti sa atin. Pero pag ibang paraan ang pagbibigay ng Diyos, parang kine-question natin, bakit ganoon? Paano na ito? Then you go on with so many questions. Parang sa panahon ngayon, di ba? Ano yung mga karaniwang tanong? Kailan matatapos ang pandemya? Kailan mawawala ang virus? Kailan magkakaroon ng vaccine para tumigil na ang virus? Kailan talaga magkakaroon ng normal na pamumuhay ulit? Di ba? Daming tanong, no? May sagot na ba? Wala. Wala pa sagot. Iba sabi may vaccine. O may vaccine na raw. Pero the vaccine itself is still on trial. Hindi pa yun ang tunay na sagot talaga doon sa sakit mismo. Pero what else can we do? We try to protect ourselves. Ano yung sinabi sa atin? Na mag-wear ng mask, maghugas ng kamay, mag-sanitize, at maglinis. In other words, maging malinis tayo. That's the only thing that we could avoid the virus. Pero hindi to kill the virus, but to avoid the virus. Pero meron namang mga tao na they go on with this pandemic na wala naman nangyayari sa kanila. And then what happened into their mind? Wala naman siguro. Bakit ba ako naniniwala na kakanood ko ng TV at kakatingin ko sa social media ng mga sinasabi nila, pati ako natatakot na. So they go back in their usual way until magkasakit na rin sila. And then they will realize, hindi ako nakinig. Parang tuloy sasabihin ng Diyos, sinabi ko na sa iyo, wala ka pa rin tiwala sa akin. Sinabi ko na sa iyo, ito ang paraan, ayaw mo pa rin. Diba? Meron tayong katigasan minsan ng ulo. Para nung bata tayo, ganyan tayo. Tatandaan nyo, when we were young, when we want something from our parents, talagang dadaanin natin sa iyak. Bakit iyak? Kasi kadalasan ng mga magulang, hindi matiis yung umiiyak yung anak. Either naiinis na, dahil maingay, o naaawa sa atin. Alam mo, nakita niyo yung bata, nakita na kayo ng batang yung halos hindi na makahinga dahil sa kaiyak. Bibigay talaga ang magulang. Pero minsan, tandaan niyo ito. Alam ko na, alala niyo ito. Isipin niyo. Kaya niyo ginagawa kasi alam niyo bibigay. Kahit ako noon dati, ginagawa ko rin yan. Na iiyak ka o magpapaawa ka kasi alam mo maaawa sa'yo. Hindi ka matitiis kasi magulang yan eh. Tapos, ibibigay na. Kasi I won. Kaya alam ko na yung technique. Ngayon, pag nakuha ng technique ng mga bata yan, ito para ito sa mga magulang, pag nakuha na yung technique na yan, gagawin at gagawin nila. Pero sa una pa lang, pag hindi nyo binigay, alam ng bata, hindi nila kaya. Kaya hindi nila ulitin. Pero, since the way we love our children is to give them, iba mas madali magbigay, para tumigil na lang, ayan, bibigay ko na sa iyo. Ganun ang pinakamadali. Maingin na naman sila, yan pagkain niya. Gulo-gulo na naman nila. Ano bang gusto niya? Ayan, sige, bigyan mo ng gadget, bigyan mo ng cellphone, titigil yan. Ibili mo ng games. Diba? Hayaan mo siya doon, titigil. And then, they get used to it hanggang sa hindi na makontrol minsan ng magulang. So, that's the problem. And then, Diyos ko, bakit niyo ako binigyan ng anak na ganito? Sabi ng Diyos, binigyan kita ng anak na ganyan
Pero hindi mo naman sinunod yung sabi ko sa'yo dapat mong gawin. Ikaw ang magulang, hindi yung anak mo ang magulang. Ikaw dapat ang masunod kasi ikaw ang magulang. That is when it comes to children. When it comes to adults, syempre, if you give them the right teaching at a young age, later on in life they would realize it. Kahit magbago pa yan ang pag-uugali, later on marirealize nila what the parents have given them. And they themselves will use it also to their children. At ang problema lang kasi madalas sa mga magulang, nakakalimutan nila yung pagiging bata nila. Kaya hindi nila maintindihan yung mga bata ngayon or the millennials na bakit ang iba na yung ugali. Di ba narinig nyo na ito madalas? Ay naku, nung kabataan namin. Di ba? Nung bata kayo, narinig nyo na yan. Nung kabataan namin, sabi ng magulang ninyo. Tapos so kayo na kaedad na, narinig nyo na, kayo na nagsasabi na, nung kabataan namin. Tapos yung mga anak ninyo, ay naku, ito na naman sila, yung kabataan namin. Nung kayo ngayon, kayo naging magulang na, ulitin nyo na naman, nung kabataan namin. Iba pa rin, kasi iba na rin yung generation. Hindi nyo na kasi maintindihan yung next generation. Kasi, you only stayed in your own generation. The only thing that you will understand this generation, if you still keep yourself being a child, nandun pa rin yung pagiging bata ninyo, nandun pa rin yung pagiging adult. Hindi siya nawawala sa sarili ninyo. Meron naman tendency kasing iba, talaga nagpapakabata na lang. Nakalimutan na nila na tumatanda rin sila. You have to stretch yourself. Kumbaga yung goma, yung lastiko, ini-stretch natin para maabot yung dapat abutin. Pag nasa isang lugar lang, hindi mo talaga maintindihan what is going on with the others. And that is the problem with most of us when it comes to God. Because when it comes to God, when it comes to Jesus Christ, ang palagi nating focus ay si Jesus Christ ay pumunta sa mundo, tapos nagturo siya, tapos pinasan yung krus, namatay, nilibing, tapos nag-resurrect. Which is we never experienced physically, hindi natin nakita. We only read it on the scriptures. At itinuro lang sa atin ng ating early age in catechism, hanggang dun lang. Hindi na natin alam yung personal relationship. Pero siguro, kung nakita natin mismo sa mata natin, and we have that understanding, like for example, yung mga nagbabasa ng mga novel, kung mahilig kayo magbasa ng nobela, tapos naging movie. Di ba, makitignan ninyo, ito yung nasa nobela, ay ito yung sa movie, ay may kulang. Pero, pag pinanood mo siya, kasi nabasa mo, iba yung attention span mo pagdating sa pelikula. Talagang titignan mo every details. Pero pag di mo nabasa yung book, you will just focus on the movies. So, nangyayari sa atin ngayon, nabasa natin yung story, pero we never see it personal. Yung mga tao naman during the time of Jesus Christ, they've seen it personal, pero they don't have any idea on what is going on. So, may kulang sa atin, meron din. Pero if you come to think of it, mas beneficial tayo kasi alam natin the whole story. And then for us to internalize about what happened to Jesus Christ is to think, ano ba yung ginawa niya para sa atin? Which is pure love. And then the message of Jesus Christ always, do not be afraid, huwag kang matakot. Siya ba nang ginagawa niya yung paghihirap na yun, natakot ba siya? Hindi. Di ba? There was a testing of the devil one time. Doon sa Mount of Temptation, yung nakarating na sa Israel, alam niyo kung saan lugar yung Mount of Temptation, it's just a barren desert. Talagang wala. And being up there, and then you know, you would see the devil, kung siguro kung tayo makita mo yung demon yun, kung maripas ka na ng takbo, no, hindi ka na mag-stay dyan, ay, ikaw pala si devil, how are you? Kumusta ka na? Oh, malapit tayo magkita. Hindi naman ganun, di ba? Takot mo siyempre. Yun naman makakita ka ng miracle, diba? Makita mo image ni Jesus Christ or the Blessed Virgin Mary, may takot ka pa rin. Why are you afraid? Because of uncertainty. Hindi mo kasi alam kung ano yung mangyayari, kaya may kasamang takot. Doon ang bumula yun. And certain things na hindi natin naiintindihan, doon tayo natatakot. Diba, there are times nung bata tayo, wala tayo makikita natakutan, takot sa multo. O sabihin sa'yo na ano, para ka lang tumigil, uy, huwag ka magulo, at magagalit yung ano, may mumu dyan. O may multo dyan, kaya hindi ka nakikilos, hindi ka pupunta dyan. Kahit ako nung bata ko, meron mga ganun eh. Yung closet kasi ng father ko, yung lalagyan ng damit, malaki, yun ay slide. Pero of course kayo, maliit lang yun, maliit naman ako noon. Dati kasi malaki, kahit pwede akong pumasok sa loob. So na-imagine ko, pagpatay ng ilaw, pag binuksan nyo, may lalabas doon kasi madilim. Di ba? Ang imagination ng mga bata talagang very rich. Na tingnan mo, ganyan. At kulad na lang ito, meron kaming Sacred Heart. Naranasan nyo natin yung Sacred Heart image. Iba pagka sa salamin siya, pag tinignan mo sa mata,
lumalayo ka na, parang nakatingin sa'yo, sinusundan ka ng tingin. O, so ganun din ako noon. Meron kami image na sa may pintuan. Kaya every time na dumadaan ako, especially if I'm guilty of something doing wrong, pag tumingin ako, nakatingin sa akin. So I even feel bad. Kasi parang sinusundan ako tayo, parang, alam ko ginawa mo, nakita kita. Parang ganun. Kaya meron tayong fear. Pero sometimes, that fear leads to something good, if we think about it. Pero pag yung fear, always just there in fear about anything na wala namang nare-resolve about your fear, then wala talaga mangyayari. Yung fear would always make us think, ano nga dapat solusyon? Lord, teach me the way. Hindi yung, Lord, solve it for me. Madalas tayo, solve it for me. Hindi yung, bigay mo sa akin yung daan kung ano ba dapat kong gawin talaga. I have to do the action. Hindi naman ang Diyos ay gumagawa ng miracle na nakaupo ka na lang sa isang tabi. Ang Diyos, ang gusto sa atin, kumilos tayo, gumawa rin tayo. Gawin natin yung dapat. And when you do something, at alam mo yan ay binigay sa iyo ng Diyos, magaang gawin. Pero pag ginawa mo ang isang bagay na pinagpipilitan mo sa isip mo na yun ang tama, nahihirapan ka. Bakit? Because that's your own decision. It's not God's will. Hindi yung will ng Diyos. Pero minsan, merong will ng Diyos na mahirap nating tanggapin. Na parang sa atin, hindi tingin ko, hindi naman yun ang solusyon. Pero God is already screaming at you, that is a solution. Pero for yourself, no, hindi eh. Kasi ganito yung alam kong gagawin ko. Ano naman yung word? Alam ko. Gano'n na naman tayo, alam ko kung anong gagawin ko. And then later on, bakit ka ba nagkaganito? Ay, naku, ayoko naman magdasal. Ayoko naman magtiwala sa Diyos. Wala naman nangyayari. And that when the fear comes again. Nandiyan na naman yung takot sa atin. So many uncertainties. Sino ba dito ang hindi natatakot? Diba? Wala naman. Lahat tayo may kinatatakutan, whether physical or spiritual. Pero ang sinabi ng Diyos at talagang dapat natin katakutan ay isang bagay na sumisira sa ating kaluluwa. Kasi ang bagay na sumira sa ating kaluluwa, mahirap i-repair. Especially kung ayaw nating ma-repair. Ang katawan, which is, we all know, yung physical body natin is temporary. Hindi yan permanente. Did you look at yourself? Tingnan niyo yung mga pictures niyo originally. When you were 1 year old, 10 years old, 20 years old, 30 years old, 40, 50, 60. Tingnan niyo, iba-iba. Kahit sabihin mo pang, hindi man ako nagbago gano'n. Pero the mere fact kasi mo, hindi ako kaano nagbago pa rin. Naiba pa rin. Yung iba nga lang, they just faded away nicely, na kahit medyo iba edad na, maganda pa rin, pero nagbago pa rin. Hindi pareho nung dati. Meron naman na, nung bata, medyo hindi labos yung sarili nila, pero nung tumanda naman, parang swan. Diba? Pangit itong umpisa, nung lumaki, gumanda naman. Diba? Sa bagay, nagagawa ng siyensya. Diba? Yung iba, bumuputi. Diba? Mag-asawa, parehong maputi. Nagkaroon ng anak, maitim ang anak. Paano nangyari yun? Ibig sabihin, alam nyo na. Alam nyo na kung bakit maitim ang anak. Yung iba naman, talaga nagpapakinis ang kutis. Ang kinis-kinis sa mga kutis. Kahit anong gawin natin, whether we like it or not, talagang course of nature, talagang tumatanda. Lahat ng bagay. Kahit mga puno, ganun din. Kahit mga hayop, ganun din. It changes everything. The only doesn't change is our soul. Pero if our soul is pure, ang kaluluwa natin ay pure, nagtitiwala sa Panginoong Diyos, that would remain beautiful. Pero yung kaluluwa natin, kung ang nagkakatiwala natin sa demonyo, definitely pangit na yan. Lalo pa, pag namatay ka, kung ano ka nabulok, kaluluwa mo, ganun din. And you know where you will suffer. Sabi nga din nga sa impyerno or sa English na tinatawag nito Gehenna. What is a Gehenna? Gehenna is actually a place. It's a place in Israel. Yung place ng Gehenna, usually during the time that is in Jerusalem, outside of Jerusalem, ano to, dito ino-offer yung mga offering ng mga pinapatay na tao, ino-offer sa mga Diyos-Diyosan, pinapatay nila dyan. Whether bata, kung ano ino-offer nila. Then later on, ginawang basurahan. Talaga literally basurahan na mabaho, na palagi may usok kasi maraming may basura palagi. Pero if you would go to that place now, barren na lang siya. May mga tumutubo na lang damo. Pero nobody dares to build anything in that place, yung Gehenna. Wala nagtatayo ng building, wala anything commercial o bahay, wala. Talagang plain lang siya na ganun pa rin from the beginning. Siguro, they have the fear that, no, that is not a good place
to build something because it's condemned. And that's the reference of Gehenna. Kaya laki natatakutan. And what is the Gehenna for us? When you say impyerno, ano ba ang idea nyo ng impyerno? Palagi pumapasok sa isip natin, ano? May apoy, mainit, o kaya kumukulong langis, mga ganyan. Pero one thing that most people don't realize, yung impyerno is more about the feeling. Kung ano yung pinakamasakit at pinakamasamang experience mong naranasan habang nabubuhay ka, i-multiply mo yun ng maraming beses. And that is impyerno. Na wala ng pagbabago at walang kagalingan. If you are miserable the whole your life, lalo na yung iba na nagpapakamatay na dahil hindi na makayanan ng problema, you think na wala yung problema mo? Hindi. Dala-dala mo yun forever and ever. Amen. Nasa iyo na yun, hindi mawawala. And that is eternal suffering. If you only knew how impyerno is, magpapakabuti ka na. You would try yourself to be as good as you can. And then for the other people, marami naman yung masama. Sabi, leave it up to them. You pray for them. Hindi yung huwag natin gayahin na kasi sila masama. Pwede na rin, okay na rin yun. Baka Diyos naman ay maawa sa akin. Yes, there is mercy of God for those who are asking mercy. Paano ka naman palatawarin kung hindi ka naman humihingi ng tawad? Paano ka naman bibigyan ng tulong ng Diyos kung hindi ka rin naman humihingi ng tulong? Yes, we know that God knows everything in our heart. Pero syempre, kailangan pa rin natin humingi. Katulad ng mga magulang, ang magulang, di ba, alam nila yung mga needs ng anak. Pero we want to hear them also tell us what they really need for us to give it to them. Hindi naman yung bibigyan na lang basta natin, minsan nagkakamali rin tayo. Pero when it comes to God, God is perfect. He never make mistake. Pero bilang ama, bilang magulang natin ng Panginoon, syempre, maganda pa rin yung humihingi tayo at ibinibigay sa atin. Ask and you shall receive. Bakit sinasabi nga sa atin? Pero pinaka-importante sa paghingi natin, yung pagtitiwala. Pag wala yun, wala na yung mangyayari. Kaya ulit-ulit na sinasabi sa ating ebanghelyo ngayon, ay huwag tayong matakot. Do not be afraid. Because our Father loves us so much. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Minsan lang yan na nakakalimutan natin. Pag nilaya natin ng mabuti, ang pagmamahal ng Diyos ay hindi mo kayang tapatan. Kahit anong pag-ibig na meron ka, sinasabi mo ikaw na ang pinakamapagmahal na tao, hindi pa rin yan maitatapat sa pagmamahal ng Panginoon. Kahit yung pagmamahal na meron ka na binibigay mo sa iba, hindi pa rin yan kayang itapat sa pagmamahal ng Panginoon. Mas maganda, maranasan natin ang tuluyan yung pagmamahal niya. At ito ang gamitin nating batayan ng pagmamahal sa ating kapwa. Mga kapatid, tumayo tayo at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, ang isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matay na libig. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may kanyang araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklog sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang karirito hukom sa namabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hingin natin sa Diyos na mapawi ang walang saysay na takot sa ating mga kalooban. Ang ating sasambitin ay, Amang mapagmahal, dinggin mo ang aming panalangin. Amang mapagmahal, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya, ay mapalakas nila ang loob ng mga tao at mabigkis nila ang lahat ng mga Kristiyano sa iisang bayan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mapagmamahal, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang mabigyan sila ng karunungan at kakayahang mapanatiling ligtas ang ating mga kababayan at maibsan ang takot sa kanilang nararamdaman, manalangin tayo sa Panginoon.
Amang pamamahal, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga gumagawa ng ating mga pagamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19 pandemic upang sila ay manatiling ligtas at malakas ang loob sa pangangalaga nila sa ating mga kababayan, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga taong dinapuan ng COVID-19 virus, upang mawala ang kanilang takot, lumakas ang kanilang tiwala sa Diyos, gumaling sa kanilang sakit, at makabalik sa paglilingkod sa kanilang mag-anak, sa simbahan at sa bayan, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang na ito, upang sa ating pagdadamayan sa panahong ito ng kagipitan, ay magtulungan tayo sa gitna ng takot na dulot ng sakit na ito at maibsan ang lungkot na dinaranas ng ilan sa ating mga kapatid, manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming puno ng pag-ibig, isugo mo sa amin ang iyong banal na Espiritu upang maipunyal niya ng malalim sa aming mga puso ang dalisay na takot sa iyo at nang wala kaming hanapin sa buhay kundi tukdin ang loob mo. Mapalakas nawa namin ang aming mga kalooban ng pagpapakasakit at kaluwalhatian ng iyong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tandaan ang bawat puso, pagkatinibig mo, ngayon nagmamahal sa'yo. Tinaway na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. Ang alam na nagmula sa isang tangkay ng upang inumin, nagbibigay ng buhay. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tandaan ang bawat puso, pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin po mga kapatid, upang ang pag-aayon natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan. Sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo, Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama namin mga pangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksilan ng isang katauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang magsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkasubayain. Iloob mong ito upang iyong mamalas ang aming pagkatao, ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay napapanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin, na aming ibinaksinong ikaw ay aming suwain. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na Panginoon sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa magitan ng iyong Espiritu, gawin ang banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at tubo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabing, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan, nihawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabing, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nagubos mong tunay. Noong Jesus, naming mahal, ligtas mo kami tahan. Noong Jesus, naming mahal, ngayon at Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa mamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay.
Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasala sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng Malabiring Maria, Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol, San Jose at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilang mga nakagagaling na utos turo ni Jesus sa Panginoon nating Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Panalangin, sumasalangin ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyong kaharian, kapangyarihan at kamulian, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Oh
Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad na ginayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako. Katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo. Kung itong aking paglalaya, inabot ng pagkabagamang, nawa'y mamalaanan ka, ibirang natala na kahit anuman ang di alintana sapagkat naroon ka, minubos ng pinagig at kaliliman ng gabi. Maria sa puso inuman, ika'y dala ng kalangitan. Ningning mo ay walang pagmamaliw, inang sinta, inang pinipili. Damdaman kami ang ina sa kalangitan ng pinang, nawa'y maging kantunga, pinamamimitin kaharian. Maria sa pusong inuman, ika'y dala ng kalangitan. Ningning mo ay walang pagmamaliw, inang sinta, inang pinipili. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At ngayong puling ko ay Father's Day din at binabati natin ng Happy Father's Day ang lahat ng mga ama ng tahanan. At siyempre bibigay tayo ng special blessing para sa mga ama ng tahanan.
At least itong Father's Day, it's easier for me kasi pag Mother's Day, pag bumati ako ng Happy Mother's Day, sagot sa akin, Happy Mother's Day din. At least ngayon, pag Father's Day, Happy Father's Day. At least medyo politically correct. Di ba? Pero of course, I know what they mean when they say mother. Of course, yung pati yung nanay ko at kung sino pang mga nanay. So, bigyan natin ng blessing ang mga tatay na kasama natin sa araw na ito. Gayon din yung mga tatay na nasa kanilang tahanan at kasama natin sa misang ito. Ama namin mga pangyarihan, bigyan po at bigyan ng pagbabasbas ang mga ama na rito ngayon at dumadalo sa misang ito. Naway bigyan sila ng Panginoon ng isang mabuting kalusugan, isang mapagmahal na ama ng tahanan at pangangalaga sa kanilang tahanan at isang mabuting asawa at anak sa kanilang pamilya. Maging instrumento sila ng iyong pagmamahal sa sangkatauhan. May pamalas nila ang tunay na kahulugan ng pagiging ama katulad nating amang nasa langit. Nawa magdinga sa kanilang mga puso ang tunay na pagmamahal ng Diyos na ito ay may bahagi nila sa kanilang pamilya at sa kanilang kapwa. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ayan po sa mga ama at yung mga amang wala rito at naiisip natin na basbasan din, kasama rin sa ating mga panalangin. At syempre, salamat sa mga dumalo sa misang ito. At next week, meron pa rin tayong misa, 11 o'clock din, 11 a.m. dito sa Ramsey para sa Filipino Mass. Yung usual Filipino Mass dito sa Ramsey. We had a special Mass only on today, third Sunday, kasi nga dun sa ating simbahan St. Joseph wala at nabago yung schedule ng misa doon at nagdagdag sila. Pero pag bumalik na uli sila dun sa regular Filipino Mass, baka wala na rin dito. But who knows? Kung marami naman pumupunta rito ng mga Filipino, ay baka gawin natin every Sunday may Filipino Mass na lang. Ayaw nyo, baka every day may Filipino Mass. Pag marami baka atin, edi sige, pwede, wala namang problema doon. Basta para sa Panginoon, walang imposible. Lalo na ang pagmamahal natin. At sana kayo ay pag-alis ninyo, maging ligtas kayo sa lahat at yung mga umattend ng misang ito, maging ligtas din sa inyong mga kalusugan at always be healthy and always stay with the love of God. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Pagpalain kayo ng makapaghiriyang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.